Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa isyu at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Kada linggo, dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom D, Mr. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning! It's a new day. Morning. It's a new day. Good morning! Good morning, Joy. Good morning, kasamang body, good morning sa ating mga kababayan gising na ho dyan, sa mga hindi pa pugising at sa mga gising na subalit ayaw pang bumangon. Ayan, maganda yung binanggit mong yun. Minsan kasi, gising ka na talaga, alam mo yun sa sarili mo, di ba? Pero parang sarap pang ituloy. Ayaw mga, nako! Pero alam mo yung nangyayari sa kapaligiran mo kasamang Joy. Ayun. Naulinigan mo na, di ba? Kasi gising ng diwa mo eh. Ayun, ayaw mo pa kasing gumising. Ayaw pang bumangon. Ay, nako. Sunday naman daw kasi maraming mga walang trabaho today. Ayun, lalo na napakaganda ng panahon. Di ba't sa probinsya ang pahinga lang halos ng ating mga kababayan po dyan pag Sunday. Ayun. Di ba, Sunday? Ganda umaga po sa ating mga probinsyano sa Metro Manila. From the province of Occidental Mindoro, muli, mabuhay. Ako si Buddy Omeras. Wala naman ho dyan sa probinsya ho ng Cagayanan. Dyan lamang ho ang Calao Cave. Joy Garcia. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. At sa lahat ng mga Manilenyo, Manilenya, Metro Manilans, ano bang tawag sa inyo dito? Lahat na. Ayun. Opo, ganda umaga po sa inyo sa 16 na syudad, isang bayan. Yan. Ang Pateros ay nag-iisang bayan. Good morning! Ganda umaga po sa inyo lahat. As usual, kayo po kasama Joy at Buddy. Ganda na mga pangalan namin, ano? Isang happiness, isang At companionship. Ayan. Ayos na ayos. Salamat po ni Jen at ating technical assistant at sa lahat po ng mga transmitter boys natin. Mabati sa inyo isang good morning. Good morning! Anong petsa na ba ngayon? Ayan, 24 na. Naku, Bilis. malapit na ho ang sahod. Sahod agad. Talagang sahod. Pero pag 6 weeks sahod na. kasama Joy, pag sahod malaki. Ayun. Ang sweldo maliit. Yun! May napakinggan akong ganyan dati sa customs. At syempre, iba pa yung kita. Naku, makakaibang termino yan. Ibang termino na ang implikasyon at saka po ang tawag ho din ang kahulugan iba. Ayun. As usual, invited po. Everybody is invited today. As usual, Peb. Ilang araw na lang ba? Hanggang 28 lang tayo, di ba? Aha. Oo nga pala, no? Walang magbe-birthday ng 29. After 4 years lang After sila. 4 years. Ayun. Tipid kayo. Good morning! Landlines po namin sa DCXL. Bahagi po ng pamamaraan namin para maging kabahagi kayo ng programa today. 882-2371. 882-2374 882-2376. o 882-2378. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Siyempre, huwag kalilimutan makasama, mag-text sa amin, tumawag po sa landline. Kung marami kayong load sa cellphone, tawag din kayo sa mga numbers na ito. Sa Sun ay 0923-911-8899. Meron din ho kaming Smart 0921-431-1044. At sa Globe, mga kasama, 0927-863-7771. Aba, may sumusunod ba sa atin? Aha, ayan. Ayan sa mga mahilig ko sa Facebook.
Ayan, pwede po kayo, ayan, i-like po kami. At syempre, may mga pictures na rin po kami dyan kasamang buddy sa mga bisita din sa good.dzxl at facebook.com. 330 na yung last. Wow! Pa. Salamat! Sa iba, konti pa lang yan kasi libo-libo na sila. Pero Ayan. sabi ni Jen, pilim-pili raw yan. Wow! Salang-sala. Nasala lang talaga ni kasamang Jen. Alam Hindi na. siya basta-basta nag-confirm. Oo nga. Wow! Good morning. Isang style nyo, masama. Kayo po ay minamarapat din namin imbitahan kung may pagkataon kayo. Follow us sa Twitter at goodmorning_MM. Capital letter yan. Meron pa. Yung hindi pa rin Gmail. nawawala. Yan, email. Ayan. Ayan, sa Gmail ho natin, Good Morning Metro Manila, dire-diretso ho yan, complete spelling at gmail.com. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Mayor Win Gatchalian ng Valenzuela City. Ako po ay bumabati sa Good Morning Metro Manila at sa lahat po ng ating tagapakinig. Maligayang Pasko po, manayong bagong taon. DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Katulad po ng dati mga kasama, minamarapat namin ihatid sa inyo kada umaga po ng linggo ang mga mabubuti, magaganda, positibo, progresibong balita sa Kamaynilaan. Unahin po natin sa Metro Manila, sa Marikina ho, partikular maghahandog ng livelihood training center ng libreng training. Yung hong tinatawag na lang MLTC. Samang Joy, may ganun pala, no? Livelihood Training Center. Marikina Livelihood Training Center. Wow! Libreng training ho para sa mga empleyado ng kanilang lungsod. Wow na wow! Eh, alam niyo naman ho, basta libre, go lang. Ang libreng training ay isasagawa sa buwan ng Marso sa lahat po ng araw ng Sabado at Linggo. Ay ngayon 24, ilang araw na lang bago mag-Marso. 4 na araw na lang. Opo, ang binabanggit ay maliban sa mga empleyado ay bukas din naman pala ito sa mga residente ng lungsod. Kahit hindi po kayo taga Marikina City Hall o empleyado ng syudad. Kabilang sa libreng training na ito ang paboritong ba ito kasamang Joy? Yung dressmaking. Wow, yan yung talagang pinaka-paborito natin. Oo. Ang paborito daw ni Nap, iba. Good morning. Massage. Hindi, baby. Baby making. Reflexology. Ayan, libre din yan na mag-aaral, magte-training ho kayo. Massage therapy. Paborito natin to. Kasamang August, di ba? Boss Roji. Oh. Kamusta Melchor, sir? Good morning. Kamusta ang binyag? Chinese dim sum making. Isa pa yan. Yung bacon, chicken cordon, anong basa dito? Blue? Pagdating sa pagkain kasi, lumalantak lang ako. Hindi ko alam yung mga pangapangalan eh. Chicken cordon bleu and salted egg making. Chicken inasal and ham making. Libre din yan yung training. Milkfish deboning. Ayan yung pagtatanggal ng buto. Buto. Oo. Ng hito. At tinapa making. Condiments making and household care product making. Yan lang yan sa mga libre ho na training na ipagkakalob po nila sa mga residente ng Marikina at mga empleyado ng City Hall. At sa mga nagnanaisong lumahok dito, maaari silang bumisita sa Marikina Livelihood Training Center Office, mga kasama. Good morning. Samantala, sa lungsod naman ng Paranaque, naging matagumpay ang libreng concert ng lungsod sa St. Andrew's Grounds sa Barangay La Huerta kagabi. Dinampok ko sa concert na ito ang 15th Cityhood Anniversary ng Paranaque noong February 13. Nag-perform sa concert na ito sina Kichi Nadal, Shamrock, River Maya at iba pang local talents. Ito ay pinangunahan ng City Tourism Office, Youth and Sports Development Office. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Iba pang balita tayo mga kasama. Sa Paranaque City naman, naging yun na itong binabanggit mo, kasamang Joy, di ba? Oo, ito naman sa lungsod ng Navotas.
Puspusan po ang paghanda ng lungsod na Navotas para sa darating na fire prevention month sa panguna po ng Local Disaster and Risk Reduction Office at sahon ng Bureau of Fire Protection. Tama-tama, mamaya ho ng bahagya bago mga alas 8, panohin po natin Bureau of Fire Protection mga kasama. At maibanggit ko na rin lang kasamang Joy, kawawa rin yung 100 pamilya na naapektuhan ng sunog kagabi na hating gabi hanggang madaling araw, alas 2 na napula Grabe. Sa barangay Putatan, Muntinlupa. 100 pamilya ho yung ngayon ay hindi malaman kung paano ulit magsisimula. Magsasagawa ang nasabing Departamento ng Motorcade sa buong Navotas para ipalala ang paraan sa pag-iwas sa sunog ngayong darating ng Marso. Abangan niyo pa ang karagdagang detalye sa balitang yan, mga kasama. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Oras sa DZXL 558 tatak alas 7:44 ng magandang morning. Tatak RMN. Gaano kagaling si Chapoy Lizardo? Handa akong mamaga ang hita sa taekwondo. Makakamit lang ng medalya para sa bayan. Kaya sagot ko ang sipag. At ang maga sa hita, sagot ng Alaksan FR. Bilis alis ang sakit sa katawan at maga. Hugutin ang tagumpay mula sa aray. Galing mo, Alaksan FR. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Efren Robles, electrician. Jack Dizon, call center agent. Rodrigo Enriquez, driver. Maging sino ka man, panahon mo na para sumikat. Ngayon, ikaw naman ang binibigyang pugay. Ikaw naman ang bida. At bilang saludo sa iyong kasipagan at katatagan, Gin Kapitan. Suwabe dahil imported ang sangkap. Siguradong award-winning ang sarap dahil sa resealable tamper-proof cap. Melvin Ruiz po, salesman, soon to be sales supervisor. Ang Gin Kapitan at kaming lahat, saludo sa'yo! Drink moderately. 558 DZXL. It's a new day. Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Bit-bit ang inyong mga bagong kabanding sa Sunday morning. Good morning, Metro Manila! Sunday Morning Radio Talk Show. Talakayang magaan, subalit malaman. Tayo mismo na gumagamit ng internet, ng iPad, ng computers. Dapat din alam din natin kung paano natin i-secure yung sarili natin. Mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Yung hacking, ito yung pagpasok ng iyong server o yung website, no? Illegal entry ika. Dati nagsisimula itong hacking na to for bragging rights lang. Ibig sabihin, parang masasabi lang niya na, uy, ako ang nag-hack niya o napasok ko yung sistema nila, no? Pero ngayon, as it evolved from bragging rights, nagiging parang money-making activity. Good morning, Metro Manila! Kada linggo, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Kasama sina Badio Veras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Balikan ko lang mga kasama yung binabanggit ko na yung pong paghanda ng lungsod na Navotas sa Fire Prevention Month kasamang Joy ho ay dahil sa, alam nyo naman, kapag ka March 1, ironic. Dahil mas marami ho talagang sunog na. Sinimula na nga ng maraming sunog the past how many days and weeks. Ito ho'y susunda ng orientation daw o seminar sa mga eskwelahan at barangay kasabay ng inspeksyon ng kanilang mga gusali para ma-check ang kaligtasan ng mga estudyante at naninirahan doon. Muli namang isasagawa ng lungsod yung Fire Fighting Olympics o tagisan po ng lakas sa bayan ng Navotas. Ito ho ay Inter-Volunteer Fire Brigade Competition 2013 sa pagitan daw ho ng mga fire volunteers at firefighters sa lungsod sa March 23. Kabilang rin sa mga aktibidad sa March 23 ay ang host relay with throwing at rolling. Yung racing ladder, pabilisan. One-man firefighting. Matindi yun ha. Rescue and transfer relay operations at iba pa. Kasabay rin ito ang mandatory training, review and skills inventory ng mga kalahok para mahasa muli ang kanilang kalaman sa fire prevention, fire suppression, rescue techniques at maging medical operations. Iwas po sa sunog. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Gusto bang weather sa labas kasama Joy? Ayan, fair na fair. At talaga naman na napakaganda ng sikat ng araw kasing ganda ng ating pagsikat dito sa ating program. Good morning, Metro Manila. I like it. Ayan. Love it. That's true. Well, I'd like to say thank you.
English na English si Buddy Mukhang nainom ko kagabi. Naparami ng tubig. Naparami yata ko ng English literature. Opo, ang ating mga parents. Binabati ko lang si Nanay Angeles na lagi nakikinig sa atin tuwing Sunday kasama yung Joy. Ayan, sa si Ate Ani. Ayan. Si Kuya Elvin and Kuya Dino, ganda umaga. Siyempre, hindi rin ho tayo magpapatalo dyan. Ayan, si Mama at si Papa laging katabi ang radyo. At ang ating mga kapatid dyan. At kung kanila namang i-tune in at i-volume, wagas na wagas, napapakinggan ng buong barangay. Ayan, good morning. Malamang may kasama pa yan Nandun sa bahay. Para, ito anak ko to. Ay, talaga lang. Tumpak na tumpak yan. Diba? Sabay turo sa transistor. Ay, alika, ito anak ko to. Ay, talaga. Proud na proud. Morning. Ayan huy, attendance na namin ni kasamang Joy. Nabanggit ko na madalas yan Pag hindi ako napapakinggan ni nanay sa radyo, nag-aalala Good morning. Sa akin, na talagang hahanapin Talagang, ano ka sa kanyan Cagayan yan probinsya yan, kasamang Buddy. Pero, talagang hanapin pa rin yung frequency natin. Pero umaabot naman tayo doon. Pero malakas tayo dyan sa umaga. Ganda ang bato doon. Ngayon 7:50 pa lang ng morning. So, sakto tayo dyan, Kaya, napapakinggan nila tayo dyan. Ano bang pinagkakabalahan po ninyo ngayon Sunday morning? Merong palang Joy, may fun run ulit ngayon. Dyan sa EDSA People Power Monument. Meron pong Run for Juan for Good Governance. Wow. Ayan, initiated to ng mga medical students, NGOs at iba pa mga government agencies. Nagsimula kanina madaling araw. Usually 4 o'clock, 5 o'clock naman ang fun run. Mamaya-maya ng konti daw, sabi ni Jeffrey, awarding na lang. Fun run. Run for Juan for Good Governance. Napakahalaga ng mga fun run kung tutuusin mga kasama dahil iba tumatakbo sa batas. Tumatakas, diba? Tumatakbo sa mga kalokohan. Pero itong mga fun run ito nagsimula sa Red Cross. Million Volunteers Run, diba dati? Ayan. Tapos sinundan ng PhilHealth Run. DOH. Ito naman, Run for Good Governance. NGOs? Ano pa susunod na fun run ito? Baka for good and honest election ang susunod. Ayan, sigurado yan. Diba? Kakasunod na yan. Pero sadya naman nga talagang napakaganda nito. Maganda yung layunin. At syempre maganda din sa kalusugan. Dapat masustain nyo rin yung pagtakbong ganyan Dapat may fun run daw ang COMELEC sa mga politikong tatakbo. Magandang idea yan Di ba kasama yung Joy? Magandang idea na may COMELEC run. Nag-run naman ho sila. Kaya lang sablay. Yung mock election. Sabi siguro ng Chairman Sixto Brillantes, kala ko ba itong Good Morning Metro Manila walang batikos? Sorry napag-usapan lang. Magasto nga daw kasi. Magastos. Ang panran? Binabalik din naman yung gastos na pupunta sa mga magandang projects. Mga magagandang kausa. Hindi, yung mock election din. Magasto din. Magastos din nga daw yan. Talagang magastos yan kasama ang Joy Sa dahil pa naman ang ayosing makina, di ba? Wala na nga natin ang COMELEC. Saan tayong punta? Adioneras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning po. Nagpapasalamat po tayo at na-investahan po tayo dito sa inyong programang Good Morning Metro Manila. At para dun sa mga kababayan po natin na nabota at napakarami nating programa, ang importante lang po dito, magkaisa po tayo para matulungan yung buhay po nila. Maraming salamat po. DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Bigyan daan ko lang, Joy, makasama itong pagkakapasa po isang napakahalagang ordinansa sa Lungsod Pasig. Ito pong ordinansa ito ay nagbabawal sa pag-inom ng mga alak.
Kita mo naman yan, ha? Sa mga sari-sari stores at iba pang public places, inaprobahan po ito ng City Council ng Pasig. Ayon dito sa Section 1 ng Ordinance Number 1, Series of 2013, kompleto talaga. Good morning! Ito po inakda ng City Councilor na si Rodrigo Asilo at naaprobahan January 22 pa ngayong taon. Walang sino man ang maaaring uminom, makiinom o kaya ay lumaklak ng serbesa, alak at iba pang intoxicating beverages sa mga sari-sari store. Good morning! Di ba't sa probinsya, Joy, pag nakita-kita magkukumpare, nagtrabaho maghapon sa bukid, sa mga tindahan, sari-sari store, ikatalo na. Ayun, yun yung talaga nilang place. Press conference nila yan Kwentuhan nila yan. Ngayon, sa Pasig, ang sabi, bawal na ito. Pati daw sa mga, hindi lang sa sari-sari store. Bawal din sa public street. Sa mga kalim, pampubliko. Sa mga kali. Sa mga kalihon. Para sa mga kabataan ito. Sa lahat na ito. Mga parkway at iba pang public places. Ayun. Malaking tulong daw po ito kapag talagang naipatupad na mabuti para ma-maintain yung peace and order. Para kasi ang nangyayari, ang gulo nagsisimula lang sa mga lasing. Good morning! Parang yun ang dating, di ba? Ayon ho kay City Council Secretary Bobby Barreto, sa pamamagitan daw po ng ordinansa ito dyan sa Pasig, wala nang anumang disturbances. May mga residente rin minsan talaga gusto tahimik ang buhay. Kung sa tapat ho nila o sa labas ng tindahan nila may nagiinuman, iba rin talaga ang epekto. Malaki daw po magiging factor nito para mabawasan ang gulo sa kalye, sabi ni Barreto. Ang pagkakapasa ng City Ordinance nito ay bahagi ng Peace and Order Campaign ng pamahalaan sa pamamagitan ni Mayor Bobby Eusebio, na hindi pa namin na-interview sa Good Morning Metro Manila. Good morning! Ayon pa kay Barreto, sinabi po ni Konsehal Asilo na siyang author ng ordinansa, chairman din siya ng City Council Committee on Peace and Order. Ito na po ang pagkataon para lahat ay maging maingat. In other words, kung iinom daw sila, good morning! Sa bahay na lang. Good morning! Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Tama. Mario Meras at Helga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Hinihintay lang natin makasama ang panuhin natin buhat sa San Juan City, isa ring city councilor dahil meron siyang panukala naman. Well, actually approved na pala ng city council din kasama Joy, ordinansa. Yung bang pagrespeto ng mga motorista sa pedestrians. Ayun. Dahil napansin mo dito sa Metro Manila, kahit nasa anong tawag dyan, pedestrian lane ka, di ba? Kahit tumawid ka or tatawid ka, wala silang pakundangan. Yung mga motorista. Grabe. Talaga? Diba? Yan sa may Pasig, kung maalala ko din, may nadisgrasya. Security guard dito. Dalawa sila dahil lang sa dire-diretso yung sasakyan. Kahit alam nakakuanan. Sinagasaan talaga. Stoplight na. Sus, Marioso. Wari ko ho kayo, guilty rin one way or another. Yung nakikinig sa atin, Joy. Dahil, ewan ko nga ba naman ang tendency ng maraming motorista. Kahit pedestrian lane na yan, na pinag-aaralan natin elementary pa. Naalala ko kaya mga style na ganyan. Dire-diretso pa rin ho tayo. Hindi man lang nagme-minor or to the point na titigil talaga. Kaya daw ito yung dapat na i-address. At mukhang naaprubahan yung resolusyon na ito. Malalaman natin mamaya iba pang detalye. Kaya pag sa ibang bansa, di ba, ibaba mo lang yung paa mo. Automatic, titigil ka agad, yung mga sakyan. Prioridad ang kaligtasan ng mga pedestrian. Abangan nyo mamaya si Attorney Angelo Agkawili, City Councilor naman ng San Juan, makakasama. DZXL. Good morning, Metro Manila. By the way, live ho kami sa streaming. Kasama Joy. Pwede ho ninyo kaming makanood. Ito, kumakaway ho kami. Hello there. Ayan. Worldwide. Address natin, kasama Joy. Paano tayo mapanood? Ayan, sa www.rmnnews.com/tv. Alright. Nakaitim si Joy. At nakaitim din ang ating partner. So kami hong dalawa makasama ngayong umaga. Anong tawag?
maiitim kami. Sabagay, pag taga Mindoro talaga, hindi naman putiin. Pero ano mo kasamang body, kapag kasi itim, mas nakakaputi yan. Ganun ba? Rason talaga eh. Ano daw? Nakakaputi daw yung kulay na yan. Pag nakaitim ka. Kala ko nakakapayat lang. Nakakapayat din. Oo nga. Hindi daw kasi pansinin pag nakaitim. Di ba? Hindi pansinin. Hindi ka tipong tatawag na atensyon sa sarili mo pag nakaitim. Pansinin mo sa mga productions, theater plays or whatsoever na mga productions. Karamihan mga nasa likod ng produksyon nakaitim. Mas maganda na rin daw yung maitim ka kaysa maitim ang budhi mo. Ay, naku. Parang narinig ko na yun. Oo nga. Lahat ba naman ika sa'yo, nakaitim na ang kulay? Pati ba naman budhi mo, itim pa din. Umaga po sa lahat ng mga iba't ibang kulay ang suot nila. Ha? Ayaw sumagot lahat ng mga numbers na yan? Ibang klase talaga. Good morning, Metro Manila. Good morning! DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang umaga po. Congratulations sa programa ninyo, Buddy and Joy. Good morning, Metro Manila. Dito sa San Juan, sisikapin natin na bigyan sila ng magandang serbisyo. DZXL. Good morning, Metro Manila. Oras sa DZXL 558, tatak alas 8 na ho ng magandang morning. Tatak RMN. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Good morning, Metro Manila. Sunday morning radio talk show. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Umaga pa lang, good news na sa Metro Manila. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang mga panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Hindi po itong dahilan na porket may pagbabago ng klima ay sanhi na to na maging depressed tayo, no? In fact, globally, ang tinitingnan sa climate change as yung oportunidad kung anong pwedeng gawin ng bansa. Good morning, Metro Manila! Dahil tuloy-tuloy na ang pagganda ng umaga. My name is Kes. I am 13 years old. I live in Cavite, the Philippines. And this is my the rightful winner of the International Children's Peace Prize 2012. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay kung saan bida ang usapang pampamilya. Good morning, Metro Manila! Alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Kada linggo, kasama sina Buddy Oberas at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Buddy Oberas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Napaka-kulay po ng weekend para sa ating mga turista at residente ng Baguio dahil 23-24. Tama ba? This weekend ay Panagbenga Festival. Pero may konti lamang hong twist. Dahil nga sa mantakin mo naman may pagsabog ho ng granada mga kasama sa Baguio. Alamin ho natin detalye sa report na ito. Live, nandun si kasamang Melchor ha? Opo, at magre-report sa atin. Oo, makakapanayam din niya si General Magalong. Kasamang Melchor, magandang umaga. Yes, magandang umaga kasamang Buddy, kasamang Joy. Abot ng 3 katao ngayon ang naisugod sa hospital dahil po sa pagkasugat kasamang Buddy. Isang granada kasamang Buddy. Kanina lang kasamang Buddy, nasa parada pa itong si Police Regional Office Cordillera Regional Director Chief Superintendent Benjamin Magalong. Pero nagawan natin na makapanayam sa kasamang Buddy, at kinumpirma ni General Magalong na 3 katao ngayon ang nasa pagamutan dahil po nga sa sugat na natamo ng pagsabog ng isang pinaghinalang granada or hindi pa malaman kasamang Buddy, kasamang Joy kung ito ay improvised explosive device or hand grenade. Ang sinabi ni General Magalong, sabi niya 3 katao kaagad ang isinigod sa hospital, pero hindi pa malaman kung anong bahagi ng katawan nila kasamang Buddy ang nasugatan, Pero sabi niya na medyo para lang doon sa mga kabubukas ng radyo or hindi masyadong naging updated sa kabalitaan ngayong araw, anong oras at saan lugar partikular nangyari yung pagsabog nito nang di pa ma-determine ang klase ng granada?
Yeah, dito yung lugar kasi kasamang body, dito yung sinasabi sa Baguio City na Melvin Jones Grandstand. Melvin Jones Grandstand. Melvin Jones Grandstand. Ito ay bahagi lang ng Burnham Park. Ito kasamang body na mismong gilid ng Harrison Road. Ito kasamang body, ano? So, dito kasi sa Melvin Jones na ito, kadalasan, yung mga malalaking programa, dito idinadaos kasamang body. Pero sakop na yan ng Burnham Park, kamo kasamang Melchor? Oo, bahagi ng Burnham Park ito na along the highway ito, yung sa Harrison Road kasamang body. Oo. Tapos ngayon, may mga programa na idataos dito mamayang gabi siguro, mamayang gabi kasamang body, pero kaninang early morning, mga 6:45, according to General Magalong, bandang 6:45 kaya ng umaga ay meron na ngang sumabog na parang bomba dyan sa Melvin Jones mismo. Dito sa Melvin Jones, ang nakuha nating information kanina kay General Magalong, meron kasing opisina dito ng field office ng Philippine Drug Enforcement Agency. At saka meron ding office dito yung anti-crime volunteer sa kasamang body, kasamang Joy. Yan, so initially yung panayam natin kay General Magalong, lumalabas na yung sumabog na granada parang itinapon ata or parang itinapon doon sa sa may tanggapan ng anti-crime volunteers, pero hindi pa malinaw kasamang body kung doon mismo sumabog yung granada. So far ba meron ng mga kumbaga impormasyong napagtagpi-tagpi ang otoridad dyan, kasamang Melchor, kung may CCTV rin bang kuha o paano? Ang pagkalam natin kasamang body, walang CCTV itong Melvin Jones na ito kasi parang hindi kasi formal na office ito kasamang body, parang nakikigamit lang itong mga anti-volunteer crimes sa facility na ito kasamang body. Pero may mga interviews na, may mga nakakita na siyempre, may mga nakuha ng mga ganong kababayan natin dyan, pwede makapagbigay ng dagdag impormasyon sa mga pulis. Oo, kasamang body, sa kasalukuyan ay iniimbestigahan na ngayon yung scene of the crime operation at nandito na ngayon sa mismong site itong mga investigador ng Baguio City Police Office at itong kasapi ng scene of the crime operation ng Baguio City Police Office din mismo. At mismong si Cordillera Regional Director Chief Superintendent Benjamin Magalong ang nagutos na imbestigahan masusi ito. At initially, tinanong natin sa kanya, sabi natin, meron po ba itong kinalaman sa mga well-organized crime? Ang sagot ni General Magalong, sabi niya, ay wala, sabi niya. Baka ano lang ito kasi hindi pa matukoy ngayon kung sinong naghagis ng pampasabog na yan at hindi pa matukoy kung talagang granada nga ito kasamang body, pero lumalabas na parang totoong granada raw kasamang body itong sumabog nga kaninang 6:45 ng umaga dyan sa Melvin Jones. At medyo nagulantang nga kasamang body itong mga manonood, itong mga spectators. Gaano pa karami kasamang Melchor yung tao dyan nung yan nga ay itapon? So, hindi ba mahunugan ng karayom? Mga turista ba usually? Nandyan? Walang masyadong tao dito kasi wala pang programa ngayon dito sa Melvin Jones. Ngayong umaga. May mga nagpre-prepare lang sa mga programa later. So, wala namang mga turista so far doon sa mga sugatan na tatlo? Wala namang mga turista na kabilang dito yung mga nandyan din o kaya kumusta yung mga tao dyan dyan sa lugar na kung saan tinapon ngayong pampasabog? Initially kasamang Joy, hindi pa malaman kung turista itong mga nasugatan dahil kasalukuyan pa iniimbestigahan ng Baguio City Police Office ito at nandyan na nga sa crime scene itong mga scene of the crime operation para i-determine kung anong klaseng pampasabog itong sumabog nga. Siguro, maya-maya siguro, makakuha tayo ng maraming update kasi kagabi lang tayo dumating dito sa Baguio City, mga bandang alas 11 ng gabi. Dumating tayo dito at ngayong year na ito yung 27th year ng Baguio Flower Festival or itong native tang na panagbunga or itong pamumulaklak ng mga bulaklak kasamang Joy, kasamang body. So,
Marami ang tao dito. Kasama nga, High Melchor, Control. kasi kung may festival na ganyan, talagang dinudumog kayo dyan sa lungsod ng Baguio. So far, yun sa observation mo, kumusta naman itong bilang ng mga tao talagang dinudumog pa rin hanggang ngayon? Well, marami ring tao kasamang Joy, kasamang Buddy, at hindi naman alintana itong nangyaring pagsabog kanina, at sinabi ng mga otoridad na wag masyado mabahala at under control na ang sitwasyon, at hinahanap na ng mga otoridad kung sino man ang naghagis ng granada na yan, at hindi pa malaman kung talagang ihinagis yung granada or talagang baka aksidente na sumabog doon kasamang Buddy, kasamang Joy. Okay, Melchor, hindi ko lang napansin kung nabanggit mo na, pero yung mga names, pangalan ng mga tatlo na binabanggit mong nasugatan, meron na bang available? Yun kasamang Buddy ang titinan natin mamaya, at subukan natin lumapit sa mga investigador kasamang Buddy, kasamang Joy, at medyo busy pa sila ngayon kasamang Buddy, at tinan natin na kung makakakuha tayo ng mamaya ng complete list itong pangalan ng mga na-injured na ito. Sana nga tatatlo lang talaga, no? Pero initially, ang sinabi ni General Magalong sa atin kanina, sa ating panayam, kasi nasa parada mismo siya, no? At sabi niya tatlo ang isinugod sa malapit na pagamutan na kasamang Buddy, kasamang Joy. Babae, lalaki, wala pang binabanggit? Wala pang binabanggit kasamang Buddy kung ito'y babae lahat o lalaki lahat. Alright, ulitin ko lang muli sa mga kabubukas lang ng radyo at ngayon lang nakapakinig at hindi alam ang nangyari sa Baguio kasamang Melchor. Anong oras nagsimula nangyari yung pagsabog na ito, paghahagis? Bandang alas 6:45 kanina lang umaga kasamang Buddy. Okay. Sa Melvin Jones. Melvin Jones. Ayan. Gaano kalayo o kalapit, mailang metro sa Burnham Park? Yung Burnham Park kasi kasamang Buddy, medyo malawak ito. Yung lagoon. At, yung lagoon na yan, meron lang pagitan na isang kalsada, isang so talagang one malapit lane. nga, oo. Ay, isang two lanes na kalsada ang pagitan lang kasamang Buddy. Okay. Di ba sa gilid dyan meron pa mga bisikleta? Oo, may mga bisikleta doon, pero doon na sa main park ng main Burnham Park kasamang Buddy. Okay. Ito yung football ground ng Baguio City. Ito yung Melvin Jones Grandstand na yan. Dito pag merong palaro ng football, dito ginagawa kasamang Buddy. Oo. Sige, kasamang Melchor, abang kami sa mga dagdag mong detalye dyan. Last lang na pahabol din, kamusta naman ang panahon ngayon, kaharap din ng Panagbenga Festival? Very beautiful kasamang Buddy, ano? Magandang panahon ngayon dito sa Baguio City at Benguet, at okay naman, ano? Magandang sinag ng araw kasamang Buddy. Kanina nga initially na reaction ni Mayor Mauricio Dubugan kasi nasa parada sila kasama si General Magalong. Sabi niya unfortunate na merong nangyaring ganito. Kasi nga maliban dyan sa pagsabog na yan, sariwa pa sa atin yung disgrasya din dyan kasamang Melchor. Oo, doon sa Badiwan section na kung saan ay 7 lahat ang namatay noong gabi ng Huwebes kasamang Joy. Pero kahit pa paano, hindi naman naka-apekto yan sa ating dami ng mga turista pa rin dyan, ano? Hindi naman kasi nung information na nakuha natin kagabi, kasi tinawagan natin yung mga kontak natin nung pakya pa lang tayo sa Baguio City, tinawagan natin yung mga kontak natin sa asosasyon ng mga hotel, at sabi nila fully book yung mga hotel dito, at talagang maraming turista, maraming bisita ang umakyat dito sa Baguio at Benguet ngayon kasamang Buddy, kasamang Joy. At saka sabi naman ng otoridad, under control na yan, isolated din. Sige lang, at ipagkatiwala natin sa nila na mas secure pang lalo yung mga akit pa or mag-weekend stay sa Baguio today. Oo, at mamayang gabi rin, pabalik tayo sa Manila kasamang Buddy. Nako, talagang lagari ka. Kasama Melchor, pasalubungan mo na lang kami. Ako na isang bulaklak na kulay dilaw o kay orange, ha? Yan na natin, pipitas tayo doon sa dekorasyon ng mga float ngayon. That's right, alright. At huwag mong kalilimutan ng Raisin Bread ng Baguio Country Club. Ang dami tuloy na nabibigla. Joke lang, kasama Melchor. Thank you, ha? Sa akin, yung isang float na lang. Kita mo na. Sige. Ipapaneho natin yung isang float.
Alright, so yun muna kasamang Buddy, kasamang Joy, ang initial na report natin hinggil sa nangyaring pagsabog dyan sa Melvin Jones Football Ground kaninang 6:45 ng madaling araw. At live mula sa Baguio City, Melchor Bendigan Balawas from the province of Kalinga Cordillera Region, the home of the Iguros, Tatak, RMN. Thank you, kasamang Melchor Balawas. Radyo mo nationwide. Sos Mario Joseph talaga, hindi mo maiwasan minsan. First time yata ako nakapakinig ng ganitong istorya sa Baguio na may Panagbenga Festival, may nangyaring pagsabog. Pero hindi naman po ito mga sama na kinakaalam mas palakihin pa natin ng todo. Although alam natin yung binabanggit, may kaugnayan din siguro yung dalawang opisina ron. At least isolated. Saka medyo, though malapit na rin sa mga pinupunta ng mga turista, pero medyo malayo na rin. Kasi magparamdam, malapit. Malayong malapit. Tanaw mo na, pero ang layo mo pa. Good morning! Mga kasama sa aming pagbabalik, pabatiin lang natin ang isang konsyal sa San Juan, si Atty. Angelo Agkawili. At pag-uusapan natin yung kanyang naaprobahang resolusyon, ordinansa na ngayon. At may kaugnayan to sa proteksyon ng mga mananawid naman. Di ba? Tama-tama. Gagaling sila sa Melvin Jones Football Stadium ground. Pupunta sa Burnham, sa Lagoon. Tatawid din sila. Baka may ilang mga motorista na walang pakundangan. Pag-usapan natin ho ang essence ng bagong ordinansa ito. Attorney Angelo Agkawili, sir. Magandang umaga muna sa inyo. Good morning, sir. Isang magandang umaga sa inyo, Kuya Buddy, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Lalong-lalo na sa mga kababayan ko dito sa San Juan. That's right. Attorney Angelo, kasama rin natin sa programa si Joy Garcia. Good morning, Attorney. Good morning, Miss Joy. Good morning. Alright. Kung commercial break lang kami, Attorney Angelo, hold your line. Babalikan ho namin kayo sa discussion natin dito sa inyong ordinansa. Please hold your line. Good morning! Oras DZXL 558 at kalas 8:15 na magandang morning. RMN. Efren Robles, electrician. Jack Dizon, call center agent. Rodrigo Enriquez, driver. Maging sino ka man, panahon mo na para sumikat. Ngayon, ikaw naman ang binibigyang pugay. Ikaw naman ang bida. At bilang saludo sa iyong kasipagan at katatagan, Gin Kapitan. Suwabe dahil imported ang sangkap. Siguradong award-winning ang sarap dahil sa resealable tamper-proof cap. Melvin Ruiz po, salesman, soon to be sales supervisor. Ang Gin Kapitan at kaming lahat, saludo sa'yo! Drink moderately. DZXL 558. Estasyong walang pagkiling o pagkampi. Ihahain sa madlang nakikinig ang lahat ng anggulo ng bawat issue upang mapag-aralan at maisaalang-alang tungo sa tamang pananaw ng nakararami. Dito lamang sa DZXL 558, ang bagong kasama mo. 558 DZXL. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL. Good morning, Metro Manila! Ayan, tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating programang Good Morning Metro Manila. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ho kayo sa inyong pagbibigyan ng mensahe ho sa atin sa mga magbo-birthday, anniversary, mansary, ano mang celebration ho yan. Welcome ho kayo, guys. Text ang pangalan ho ng inyong babatiin at kayo hong bumabati at maging na magusto ho ninyong ibigay din magagandang balita. Welcome na welcome ho dito. Good morning! Tama yan, Joy. Libre ho lahat yan. Wala kayong babayaran, ha? May maningil ho sa inyo. Isusumbong ho namin kayo. Meron pong initiative nga ang San Juan City Councilor na nasa linya natin ngayon, si Atty. Angelo Agkawili. Ano po, kung saan ay mas mabibigyan ho ng proteksyon ang mga pedestrian at saka respeto. At para mas magkwento sa atin, muli natin binabalik sa linya si Atty. Angelo Agkawili. Konsehal Agkawili, magandang umaga po muli sa inyo. Magandang umaga po ulit, Kuya Buddy, Miss Joy. Una sa lahat, para sa lang sa mga nakikinig sa atin, pangilang termino nyo na po bilang konsyal ng San Juan City, Atty. Angelo? Unang termino ko pa lang po, Kuya Buddy. Ayun, first term. First term po, pero hindi naman po ito ang kauna-unahang panahon na ako ay maglingkod sa lungsod. Noon pong SK
kauna-unahang SK elections noong 1992, ako po ay nahalal bilang opisyal ng SK Sangguniang Kabataan po. Ayan, nagsimula nung kabataan pa ni Attorney. Oo, maganda simula, Attorney Angelo, ha? Opo, college pa lang po ako noon bago po ako pumasok ng law school. Oo, at pagkatapos ito ay ano yung committee hinahawakan mo sa meron committee rin yan, di ba, sa City Council? Opo, kasamang body. Chairman po ako ng Committee on Laws, Ethics and Justice. Chairman po ako ng Committee on Public Order and Security at saka chairman rin po ako ng Committee ng Barangay Investigative. Alright, so at least talagang very active yung role mo, Attorney Angelo. Ngayon, itong binabanggit ko at may-mention ko rin kay kasamang Joy, recently lang, paki-update mo nga kami dito sa iyong panukala na kumbaga mas may ngipin at mas may respetong ipagkakalob ang mga motorista sa mga pedestrian, sa Attorney Angelo. Opo, kasamang body, Ms. Joy, maraming salamat sa pagkakataon. Ang trust po ng aming lungsod sa pamumuno ng aming Mayor Gia Gomez, ang gusto po namin ang San Juan ay maging pedestrian-friendly city. Ngunit aking naisip, paano magiging pedestrian-friendly city ang aming lungsod kung ang mga tao ay they don't feel safe when they walk the roads, no? How will you feel safe kung mismong sa pedestrian lane ka tumatawid, hindi ka tinitigilan ng mga sasakyan? Pagka, kung hindi ko alam kung naranasan nyo rin, Kuya Buddy, Miss Joy, ikaw ay tatawid sa pedestrian lane, bubusinahan ka pa. Attorney, kayo ho ba ay naranasan ho ninyo ito o ano ho yung inspirasyon ho ninyo? Bakit ho ninyo naisip itong panukala na ito? Nako, maraming salamat sa katanungan. Maraming countless times ko nang naranasan yan, ano? Yung, kasi ako ay law-abiding citizen, tumatawid ako sa tama, ang tamang tawiran, yung pedestrian lane, yun ang designated tawiran ng pedestrian, hindi ho ba? Ang mga sasakyan dito sa atin, parang ang pedestrian lane, parang para sa akin, para dito sa atin, ang tingin ng mga motorista, pedestrian lane, parang dekorasyon lang Tama. In other words, Attorney Angelo, muntik ka na rin masagasaan ng mga panahon una? Muntik nang masagasaan. Ako nga, ang alam ko, pedestrian lane, dapat right of way doon ng pedestrian, pero wala. Talagang ang ating ang ating kultura, talagang tingin ng motorista, hari sila ng daan at ang pedestrian, bahala kayo sa buhay nyo. So parang sila lang yung may right to use the kalye? Exactly. Tama yun, Kuya Buddy. Dahil dyan, ito na. Naisipan mo na mas bigyan ho ng protection tayo mga pedestrians. At syempre, ito naman mga nagdadrive nito, nagpedestrian din to pag walang kotse. Diba? Ano yung mga pinagdaanan at ang latest in advance, nabanggit na rin kanina, na-aprobahan itong resolusyon o itong ordinansa na ito? Opo, dahil po dyan sa mga pangyayari yan, I decided to author city ordinance entitled An Ordinance Requiring All Vehicles to Stop Before Traversing a Pedestrian Lane with People Crossing Therein and Providing Penalties for Violations thereof. Simple lang naman na, Kuya Buddy, Miss Joy, ang nakasulat sa panukalang ordinansa ay basta merong kahit isang tao lang na tumatawid sa pedestrian lane, kailangan tumigil ang sasakyan. Ganun lang po kasimple. Pagka merong kahit isang taong tumatawid, kailangan po tumigil ang sasakyan. At pwede lang sila tumuloy pag nakatawid na po yung tao. Sabi ni manong driver, naka-green daw yung traffic light. Ayun, nakasulat naman po sa ordinansa, no? Yung dalawang exception natin. Opo. Pedestrian lane is located where there are traffic lights, natural, hindi pwedeng tumawid. Okay. So, ang traffic light ng mga sasakyan. Pangalawa, pag merong traffic enforcer na nagmaman doon sa street, ay hindi rin pwedeng tumawid pagka pinapagoy yung mga sasakyan. Ibig sabihin, pwede lang tumawid pagka sinabi na ng enforcer na tumawid na po ang mga pedestrian. Ayun. Exception po yun, malinaw na malinaw doon sa ordinance. Dalawang exemptions yun? Yes, dalawang exception. Konsehal, usually kapag kaganyan sa lungsod ng San Juan, lalo't higit, di ba marami mga secondary road, marami rin mga pedestrian lanes? Correct, tama po yun. Walang traffic lights. So magkamisan talagang tendency ng driver, dumire-diretso, walang bantay. Hindi po pwede na yun. Okay. Dahil ito pong ordinansa na ito
ipapaalam po lang natin sa lahat, this was already unanimously approved by the City Council of San Juan at our session last February 4. And subsequently, it was already signed into law by our Honorable Mayor Gia Gomez. So ito po ay ganap na batas na. Ngunit meron naman kaming binibigay na palugid for massive information dissemination campaign. We will have this ordinance posted in conspicuous places for at least 4 weeks. Pagkatapos nun ay ipapublish pa po namin, and this will take effect 15 days from its publication. So, give or take mga 2 months pa po namin i-impose yung mga penalty. Pero in the meantime po, within these 2 months, we will already conduct information dissemination. Manghuhuli na po kami, pero we will just warn them na pagka after ng publication, mai-impose na po namin yung mga fine. Mabanggit ko lang, Kuya Buddy, Miss Joy, mabigat po ang mga fine na pinapataw natin dito. First offense, 1,000 pesos. Second offense, 2,000 pesos. Mabigat po dahil ang safety ng ating mga pedestrian, ang ating pinapangalagaan. Buhay ang kapalit nito. That's why we will have to enforce it fully at mabigat po ang penalty para sa violation. Kailan ho ipapatupa o kailan ho magiging effective ito, Attorney? After 2 months. Ito ay napirmahan ni Mayor Gia last week. So meron tayong 4-week posting period in which magko-conduct kami ng information campaign. After po na ma-post ay ipapublish, and then 15 days from publication. So mga 45 to 60 days before we impose the penalties under the ordinance. So possible date is... ano ngayon Yes, March, possible days around April, mid-April. Alright. Ako, so talagang bakasyon. Yung minabanggit ho ninyo, na fine, sa tingin ho ba natin na ito ho, talagang sapat ho ito? At yung enforcement ho, gaano ho magiging kahigpit ang ating hong monitoring? Lalo na't nakasakay ho yung ilang mga driver. Siyempre, Attorney. Opo, dun po sa fine, Miss Joy, para sa akin, mabigat po yung fine. Hindi ho birong magbayad ng 1,000, 2,000. Pero ako ay naniniwala, panahon na po na magkaroon tayo ng mabibigat na fines. Para naman kasi kung ang fine natin parang fine o parang kayang-kaya bayaran, baka wala namang sumunod, no? Kaya ho nating binigatan ng fines. At pangalawa po, yung implementation, alam ko, yan ang concern ng madami, marami tayong batas pero hindi napapatupad. So, this time, I will see to it personally na itong ordinansang ito ay maipatupad. If I have to be the one in the street para tumingin kung na-implement to, gagawin ko po yun. So at least on a personal note ay makikita mo kung effective or not ang ordinansang ito, Attorney Angelo. Bakit daw hindi isinama ang pagtatanggal na ng lisensya? Masyadong mabigat na daw ba yon? Hindi po. Ano po yun sa ordinansa? Ang nakalagay po, kung ikaw ay hindi tumigil, pag meron tumatawid sa pedestrian lane, fine of 1,000. Opo. Pag second offense, 2,000. Meron ang nilagdag po natin doon, unpaid fine shall earn an interest of 1,000 per month, but shall not exceed 5,000. Nakalagay, the driver's license of the driver of the vehicle violating this ordinance shall be confiscated. It shall not be returned until payment of the fine therein. Dagdag ko lang, Kuya Buddy, Miss Joy, meron pang additional offense dito. Magalimbawa, stoplight, tapos pumatong yung kotse mo dun sa pedestrian lane habang ikaw ay nakatigil, ay may multa rin po yun na 500. Ako, ang dami hong guilty sa ganyan, Attorney Angelo. Ako hindi ko alam kala nila pagka medyo nauna lang sila ng konti, kala nila mas pagkagago, mas makakarating sila sa paroroonan nila, para nating paano natatawid yung mga tao pagka nakapatong ka sa pedestrian lane, makikipagpatintero na lang tayo sa mga kotse. At saka yung talagang yung iba, di ba, sa intersection may box doon, di ba? Yes, bawal din po yun. Box na may cross sa gitna. Bawal po pumatong doon. Alright. Paano, gusto ko lang sundan yung binabanggit yung concern ni kasamang Joy, Attorney Angelo, konsehal. Gawa nga po ng sa dami ng nagtatraverse, lumulusot din sa San Juan na mga motorista.
private motorist. Yung monitoring ninyo, paano natin kaya, ano yung mga mechanisms na in place nyo na or napag-isipan nyo na para ma-monitor na itong isang coaching ito na lumagpas, hindi huminto sa pedestrian nang may tumatawid? Ang gagawin po namin talagang we will have to man our pedestrian lanes for the first few months. Ang gusto kasi namin Kuya Buddy, Miss Joy, is a culture change on the road, no? Na kasi para sa akin, Kuya Buddy, Miss Joy, napakasimple ng ordinansa, hindi ba? Tama po. Para sa ating mga mapapalad na kapag nakapunta sa ibang bansa, talagang ito kumbaga very basic rule, no? That you stop lane pag mayroong tumatawid. It's a very very simple rule. So ang gusto lang naman namin, siguro first few months talagang we will have to man our pedestrian lanes. Pag tumigil, merong talagang huhuli sa'yo dun sa pagkalampas mo, no? And hopefully, ako naman I am very optimistic. Later on, siguro kakalat din ang balita na sa San Juan, which is the center of Metro Manila, sabi mo nga maraming dumadaan, nire-respeto natin ang pedestrian lane dito. So ibig kong sabihin, attorney, kapag ito, for example, ito yung sasakyan na ito, walang plaka, ito'y tumakas, dahil nga ito'y sinitaho ninyo, dahil sa kawalan nga ho ng respeto, paano natin ito mahuli o paano ito mapipigil? Kaya habulin po nung aming mga rider. Wag na silang tumakbo. Dahil habulin sila ng aming rider at patong-patong na yung magiging offense nila pagka ganon. Opo. Meron bang CCTV? Isa po yan sa mga proyektong aming darating. Na ilalagay nyo sa mga pedestrian lane area, di ba? Opo, sana titignan po natin kung malalagyan natin lahat. Although meron kaming existing ordinance ngayon, kakapasa lang, requiring all financial institutions naman to install CCTVs in the respective department. Pero yan po lang yung mga bank, pawn shops, etc., establishments na nagtatago ng mga bulk cash. Pero dito sa mga pedestrian lanes, wala pa naman po, pero meron kaming pinag-uusapan na talagang citywide CCTV project, no? Kasi nga po, di ba, attorney, with all due respect, minsan hindi rin man talaga matatauhan lahat ng lugar o daan na may pedestrian lane. So kung may CCTV at makaka-capture din lang ang tinamaan ng magaling na coaching humarurot, malaking bagay, malaking tulong po sa inyo. Tama po yun. Pero ako, Kuya Buddy, Miss Joy, gusto ko sana dumating yung panahon na kahit wala na nagbabantay. Kahit walang nagbabantay, kasi na-instill na yung culture. Doon na yung disiplina. Correct. Yes, alam na yung disiplina. Alam na nung mga tao, sa San Juan, pinapatupad ang mga batas trapiko. Sa San Juan, kailangan ka tumigil sa pedestrian lane pag may tumatawid. At susundin ko ang batas. Alam mo tayo, di ba? Tayo, pumunta lang tayo sa Subic. Kala na, disiplinado tayo. Behave na behave ho tayo. Sa lahat na. Ibig sabihin, sa San Juan, ganun din po. Mangyayari yan, Attorney Angelo, dahil una sa lahat, pinasimulan muna, aprobado ng buong konseho. At syempre, ang mga Pilipino naman talaga, magkaminsan, kapag lahat sumusunod na, susunod na rin pag marami na sumusunod. Tama po yan. Ako, tignan yung mga Pilipino sa Amerika, talagang very low updating, sumusunod sa lahat ng traffic. Sir, may tanong ko lang, ahead of time then, kapag ganyan na may nakasagasa ng isang pedestrian sa pedestrian lane mismo, as in talagang binundol na bundol or hindi hinintuan, ano ba yung mga kaparusahan dyan? Ay, opo. Pagka ganun, kasamang Buddy, Miss Joy, bukod sa magbabayad sila ng fine under this ordinance, they can be charged for depende po for physical injuries or kung talagang nakapatay sila homicide. So that is punishable already under the revised penal code. Okay. Isang concern lang dito, dapat daw kasi siguraduhin din talaga mga driver, Attorney Angelo, konsehalo, piloso po, Joy dapat daw malinaw yung mga pedestrian lane bagong nakikita daw nila dapat. Bilang sa malinaw, Kuya Buddy, Miss Joy, even prior of
many meters when approaching a pedestrian lane, meron na po kaming sign na pedestrian crossing. Please give way to pedestrians. That will help a lot. Opo. So, attorney, ngayon na ito po ay ganap ng ordinansa sa San Juan at by April ma-implementa na po ito. Kami po sa DCXL ay natutuwa. Personal din kaming sumasaludo dahil for the first time, tama ba? Sa among 16 cities, mukhang kayo pa lang yung initiate ng ganito. Nakahalinto na ordinansa, ha? Yung itong ordinansa ito. Opo. Mukhang nga pong ganun po. And congratulations sa ganyan. Pwede kami makatulong kung may mga sa massive information ninyo, attorney. Tawagan nyo lang kami sa DCXL sa Good Morning Metro Manila. Welcome na welcome po kayo. At suportahan namin itong inyong ordinansa ito sa San Juan. Maraming salamat at like always, isa kong malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong programa at salamat sa pagtulong sa information campaign namin tungkol sa ordinansa ito. Thank you very much po, Attorney Angelo Agawili, and have a good family day, ha? Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much. Si Consul Attorney Angelo Agawili ho ng San Juan, mga kasama sa napakahalagang ordinansa na ito. Sana hindi lang sa San Juan, kasama Joy. Sa lahat. Opo. At tayo naman bilang mga nagdadrive talaga, instinct will tell us na kapag may dumaan sa harap natin, papara tayo eh. Oo naman. Stop tayo. Napakasama mo naman kung dumiretso ka pa. Marami doon. Ayun na nga. Parang yung kwento ng isang Amerikano sakay ng taxi. Ma'am Linda Bulido, good morning ho. Sa kanyang kolong binabanggit. Sabi nung taxi, nung foreigner, sakay siya ng taxi, di ba? Parehas sila nung isa pang taxing sabay na dumating doon sa intersection. Alam mo naman mga taxi drivers, kung makaharurot kanila mundo, di ba? At the same time, parehas sila nakatutok doon, nakaumang sa intersection. Ang sabi ng foreigner, siyempre English, Tagalogin ko na lang. Paano yun nalalaman kung sino mauuna dyan? Kasi hindi na nila nire-respeto ang pedestrian lane at saka ang traffic lights. Tama. Ang sagot daw ng driver, kung sino na lang pong maunang bumusina. Nakaw! Mario Joseph talaga. Anyway, respect. Mamang driver, good morning. Mario Neras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Mga kasama sa ating pagbabalik, makausap na ho natin ang representative What's a Beer Fire Protection. Actually, minarapat ho namin na makasama sa palatuntunan ngayong umaga ito ng Sunday ang Bureau of Fire Protection OIC kasamang Joy, si Chief Superintendent Carlito Romero. Kaya lang mukhang nahuli lang tayo yata ng ilang minuto na schedule siya sa kabilang istasyon. Kasabay natin ngayon mismo. Okay. As we speak ay ni-interview rin si General Romero sa DZMM. Magandang umaga sa mga ibigan natin dyan. Sa DCXL naman ay pinaunlakan tayo ni Inspector Georgian Pasqua. Good morning, Inspector. Dahil yun ang ating ibabalita sa ating mga kinig, March 1, Fire Prevention Month na. Ayun! DCXL Sunday Issue. Pagkatiin mo natin si Sir at pagkatapos ay pag-usapan natin ng husto ang bagay nito. Inspector Pasqua, magandang umaga po sa inyo. Hello sir, good morning. Opo, si Buddy at saka po si Joy kasama natin. Good morning, natin. Inspector. Hello, good morning, Ma'am Joy. Oo. Tama po ba, Inspector Georgia Pasqua? No, Georgian Pasqua. Georgian. Ayan, Georgian Pasqua. Ibang klase rin po. Kakaiba. Sir, yung pangalan nyo, ha? Hello? Ibang klase rin yung pangalan ho ninyo. Hindi ko po alam sa akin mga magulang. Georgian Pasqua. Pag-uwi ka. Yes, sir. Babalikan ho namin kayo sa lang saglit, sir, at magpapakilala lang tayo ng himpilan, ha? Hold your line, please. Good morning! Oras sa DCXL 558 at alas 8:37 ng magandang morning. Una, sister ko. Then, best friend ko. Ngayon, ako nang mag-a-out. No more dark secrets.
Nadiskubre na ng mga Pinay ang sekreto ng Lulur, ang 300-year-old Javanese ritual na pampaputin ng mga Indonesian royalty. Asian Secrets Lulur Whitening Scrub. Puting walang tinatago. The secret to whitening is out. Asian Secrets. Bengkwang or turnip, known to whiten skin, is now an Asian Secrets Bengkwang Whitening Soap. This is Solen, head to toe ang puti ko. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. DZXL Sunday Issue. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Patuloy tayo mga kasama sa Palatuntunan at ngayon po sa huling bahagi ng programa ay kausap natin sa linya ang representative po ng ating OIC ng Bureau of Fire Protection, si General Romero, si Inspector Georgian Pascua. Kung kayo po ay may mga gusto itanong sa Bureau of Fire Protection ay pwede kayong kumonect sa amin sa cellphone numbers sa mga sumusunod. 0921-431-1044 0927-863-7771 at 0923-911-8899. Landline po namin ay 882-2371 882-2374 882-2376 882-2378 DZXL Sunday Issue. Ang Bureau of Fire Protection dati ang tawag ay Fire Bureau. Naririnig ko yun sa mga lolo't lola ko dati, sa tatay ko. Fire Bureau. Under Rule 111, Section 49 ng Republic Act 6975, otherwise known as DILG Act of 1990. At pag sinabing Fire Bureau, alam natin ang mga responsibilidad dyan, mga kasama, Joy. Ayan, responsable yan sa prevention and suppression ng all destructive fires sa mga buildings o yan, sa mga bahay, iba pang structures, pati kagubatan ho natin, land transportation vehicles, equipment, ships, vessels, at mga pier, at maging dito sa mga major seaports, petroleum industry installations, plane crashes, at iba pang insidente. Grabe, so sea, land, air. Incident kung saan ay may apoy ay sakop ng Bureau of Fire Protection ngayon tinatawag. At may dagdag natin na sila rin po ang responsable sa pagpapatupad ng Fire Code of the Philippines, yung PD 1185. Ayan, at marami pa ho mga bagay-bagay na sa pamamagitan ng Inspector Pascua, magkibalita ho tayo sa kanila. Inspector Pascua, muli magandang umaga sa inyo. Hello, good morning, sir. Opo, gano'n na po kayo katagal sa serbisyo sa Bureau of Fire Protection, sir? Actually, bago lang po ako. 2006, so bali, more than 7 years. More than 7 years. Opo. Sino ho bang spokesman ngayon ng Bureau of Fire Protection, sir? Ang spokesperson po namin ngayon ay si Inspector Jude de los Reyes, pero medyo may schedule siya ahead, so hindi po siya pwede ngayon. Ayun. So malamang sa mga susunod na pagkataon, ikaw na ang susunod, sir. Ha? Ay, mukhang nalilinya rin naman kayo more or less sa impormasyon para sa Bureau of Fire Protection. Actually, assigned po ako sa Fire Safety Education ng Bureau of Fire Protection. So, ang linya ko po talaga ay magturo. Talaga? Okay. Magturo po sa mga community about fire safety. Magandang usapin po yung fire safety, Inspector Pascua, dahil maraming pa rin sa ating mga kabayan tila yata madaling nakakalimutan yung inyong mga tinuturo. Yun nga po yung problema natin kasi ang ating mga kababayan more on security conscious than fire safety conscious. Tama. So, ginagawa naman po ng lahat ng Bureau of Fire Protection para ma-inculcate sa mind po ng ating mga kababayan na maging fire safety conscious. Meaning to say, marami sa ating mga kababayan ang mas tinitibayan yung kandado sa pinto, sa bintana, rehas, di ba? Pero yung gasol nakabukas lang.
masakit lang isipin, ganyan po tayo dito sa Pilipinas. Magandang thought, kumbaga kasamang Inspector Pascua, sir, dahil ikaw nagtuturo ka nga. So ano pa yung mga napansin ninyo na minsan sa ating buhay, sa mga tinuturuan po ninyo na overlook natin, napapabayaan natin katotohanan when it comes to fire safety? Nako. Ayun, yung madalas nakikita natin yung mga kababayan natin ini-ignore yung overload connection, yung octopus connection. Ang ano kasi, ang bawat saksakan ng kuryente may karampatang load lamang na kailangan. So yan po lagi po natin na-neglect, hindi po natin nakikita. So lagay ang loob ng marami, kasamang Joy, Inspector Pascua, na pag bumili ka sa mall or kung saan man, di ba, ang daming saksakan doon? Yung talagang pinagsasabay pa. Kabilaan yung saksak. Pwede mo saksakan ng di ba? Ito yung andan na nga yung electric fan, naka-aircon, nakasaksak na rin yung ref, maging ang cellphone charger. Ayun. Kalimitan pati sa bahay natin ganyan eh. Nako. So, ano pa ang nakikita ninyo na magkamisan ay napababayaan natin or tila baga hindi natin napapansin na kapabayaan? Ayun, yung kalimitan statistics, ang cause, isa sa cause ng sunog yung napabayaang kandila. So, yun, hindi po din kasi, medyo napapabayaan po, nakakaligtaan po ng ating mga kababayan na dapat pag gumamit po tayo ng kandila, tiyaking nasa maayos na lalagyan at malayo sa kurtina. So, kung sa... alin madaling masunog. Kapag nasusunog daw ho ba mga mayayamang bahay, kadalasang dahilan ho ba ng sunog ay faulty electrical wiring? Faulty electrical wiring. Wala po tayong tinatawag na wala po tayong faulty electrical wiring po, no? Kasi pag sinabing faulty, from the very first place, hindi na po siya gumagana. Ang normally cause po ng sunog electrical short circuit. Electrical short circuit. Short circuit. Yun po yung overload. Yun po yun. Hindi po faulty electrical wiring. Media lang yun nagpapalabas ng faulty electrical. So, ano ulit Inspector? Short... electrical short circuit po. Electrical short circuit. Maliban dito sa squatters area, pag lagi squatters naman, may isingit ko lang, Joy, kasi yung comparison isa nag-text sa akin. Ang kadalasan naman dahilan pag mga nasa informal settler area, kandila. Kandila. Hindi naman sinasadyang sinusunog, Inspector. Hindi naman po. Napabaya ang kandila po. Yun po normally ang cause ng sunog. Okay. Ganun pala yun, okay. So, bakit to kapag ka-March, mas maraming sunog? Ayun. Normally kasi, pag buwan po ng March, ito po yung umpisa ng summer month. So, mainit po ang panahon. So, yung possibility po na magkaroon ng sunog mas mataas. Kaya po March po yung dineclare na Fire Prevention Month kasi doon nga po sa panahon, mas mainit po sa panahon ito. On the average, nakakailang sunog kayo sa buong March? Year in and year out, Inspector Pascua? Actually, mas marami sa panahon na, sa month of December. Pero pag panahon po ng March, more or less mga 686 fire incidents or 700 fire incidents on the average. Ang average po. Sa March? Opo. Pero kung tutuusin talaga, sir, nabinson mo na rin lang, mas marami pa rin kinukonsidera kayo kapag panahon ng Pasko o December? Opo. December to January, mas mataas po yung fire incident. Lately po yan. Based po sa statistics natin. Bakit po? Yan naman po kasi dahil po sa mga Christmas lights. Ayun. Tapos mas maraming pagkakataong gumamit ng kuryente sa panahon ng sa holiday season. So electrical short circuit ang tawag dyan? Apo. Hindi ho faulty electrical wiring. Hindi po faulty electrical wiring. Sir, ano po ang kinakaharap ninyong problema sa Bureau of Fire Protection? Bakit in as much as gusto nyo talagang malesen ang sunog sa kahit anong buwan, palagi may sunog. May sunog at may sunog. Kanina lang madaling araw sa Putatan, Muntinlupa may sunog.
Nga po, yun po, yung kawalan po ng kaalaman ng ating mga mamamayan tungkol sa pag-iingat laban sa sunog. Hindi naman... Yun po yung... Hello? Hindi naman po, sir, dahil sa kawalan din or kakulangan ng inyong mga equipments o tao? Hindi naman po dahil sa kawalan na... Kasi yung equipment will follow na lang po. Kung sana po sumusunod yung mga taong bayan, hindi na po namin kakailanganin ang equipment. Ayun. So, mauuna pa rin talaga ang sunog bago ang equipment? Opo. Opo. Kasi the other day... Tama po yun, sir. The other day, pinapanood namin ni Joy sa TV, yung paglulunsad ninyo ng multi-million fire truck. Fire truck, opo. Yung Rosenbauer po, yung galing po sa Austria. Yun po yung pinaka-high-tech o pinaka-magandang klaseng fire truck po na mayroon po tayo. Kaya congratulations din sa Bureau of Fire Protection. Ilan ho ba yun? Isa lang? Hindi po. Actually, 76 po yung parating, pero yung dumating pa lang po, 38 pa lang po. Ayun. So kahit pa paano, yung bago na yun, ay makakatulong ho sa inyo para magawa man lang maibsan, siguro yung damage, lalo na yung mga tao din na natatrap. Opo. Gaano po ba ka-high-tech yun? Pwede ba ikwento nyo sa amin ni Joy sa mga nakikinig sa atin, sa mga... Kasi nabasa lang natin at napanood ng kasamang body. Ano bang kapabilidad po nung 38 ho yung naunang na-deliver? Opo. Actually, it's due for turnover this January 27, Wednesday. Happy birthday 27. 27, very good. Opo. Ano pong kapabilidad doon? Yung pong fire truck na yun, kaya pong yung buga po ng tubig niya, kaya pong umabot hanggang 8th floor. Kasi yung mga fire truck po natin ngayon, hindi po kakayanin yung ganun. Hanggang 8th floor kaya? Opo. So, at saka yung mga gamit po nito, mga makabago talaga. So, pero yung binubuga ho na tubig, hindi naman ho iyan na nauubusan, hindi naman ho iyan na... Ganyan ho lagi Imposible naman po yun. Lahat po ng fire truck, nauubusan po ng... Pero hindi kailangan talaga na ganun kabilis yung kaya kahit paano bumubuga. Opo. Yun nga lang po, yung Rosenbauer fire truck po, mas malaking capacity po niya na tubig. So, mas matagal po kung i-compare po natin siya sa mga ordinary fire truck po natin, mas matagal po maubos yung tubig niya. Ayun. Kasi mas marami nga po yung kaya niya pong i-accommodate na tubig. Yun po. At saka bumubuga ho talaga. Gaano ho kalayo, maliban ho sa 8th floor, gaano ho kalayo yung kaya ho niyang abot ng buga na yan ng tubig? Hindi ko po exactly alam kung gaano kalayo. Pero compared po dun sa mga karaniwan po natin fire truck ngayon, mas malayo po yung maaabot nito. Kasi ho. Maganda rin. Kasi ho, ang nakikita natin, Inspector, usually sa mga informal settlers ho, yung mga squatters area din, hindi ho nakakapasok yung fire truck. Kaya hirap din ho kayo sa ating hong BFP na pasukin yung mga kanto-kanto. So dito, malaking tulong. Opo. Wala ba kayong helicopter na pwedeng gamitin, sir? Soon, magkakaroon po tayo niyan. Very good. Kailan kaya? Hindi po, sa ano po natin ngayon, sa bago po nating batas, yung RA 9514 po, may karapatan po yung Bureau of Fire Protection na mangolekta ng fire code fee revenues. So, yun po yung makukolekta po namin, pwede po namin gamitin pambili o pag-modernize po ng mga kagamitan namin. Yes, kasi buti wala pa tayong mga forest fire sa Metro Manila. Wala kasing forest diba? Forest dito sa diba? Pero malaking bagay din talaga na meron kanyang mga direksyon na tinatahak ngayon ng Bureau of Fire Protection, Inspector Pascua. Kasi nakakataas din ang moral ninyo, mga bumbero at mga opisyalis yan, di ba? Opo, actually yun po yun pag nagkakaroon po tayo ng gamit, mga makabagong gamit, nagkakaroon po namumotivate lalo yun po yung mga tauhan natin, yung mga field personnel natin para gumawa po ng mabuti at gampanan yung kanilang tungkulin na maayos. Mas minsan nabibigyan pa ho ng highlight yung mga volunteer fire brigade. Yun nga po kasi po mas kung titingnan po natin, papansinin po natin, mas maganda po yung mga kagamitan nila compared po sa atin. Ayun nga ho, hindi daw ba lumilipat yung mga bumbero ng Bureau of Fire Protection sa mga volunteer fire brigade?
Hindi naman po. Opo. Kamusta po ang bilang ninyo kung may data ka dyan, Inspector Pascua, na mula sa itong January lang hanggang at least itong bago magtapos ng Pebrero, nakailang sunog na ba tayo sa NCR? Sa NCR po is for the month of January, we have 686 fire incidents recorded. 686? Yes, opo. And go ahead, sir. 86. I mean, this is for nationwide. Nationwide po. Nationwide. Paano for the month of February, as of February 20, mayroon po tayong 600 or 815. So, mas mataas po siya compared po sa January. Talagang grabe, ano na kaya sa Marso, di ba? Yun po. Hindi naman po namin gagawin po namin yung aming kaya para po ma-prevent po natin. I-strengthen po siguro namin yung fire safety awareness campaign natin. With your help, of course. Yes, sir. Ideally ho ba, ano ang ratio ng fire truck sa isang syudad or bayan? Ayun. Ideally, dapat po sa isang fire truck will serve 200,000 population. So, kung kukumpitin po natin sa populasyon, sa 1 million na population, kailangan magkaroon po tayo ng 5 fire truck. So, unfortunately po, parang malayo pa po tayo dyan. Pero sooner or later, dahil nga po sa kwento kanina, baka ma-achieve po din natin yan. Alright. Yung concern ko lang sa inyo ho, ng mga firemen ho natin, napaka-importante ho at napaka-critical din yung role ho ninyo. Dito ho sa mga kagamitan ho ninyo at sa inyong safety din. Kumusta naman po? Okay. Yung amin pong kagawaran, isa pamumuno po ni Chief Superintendent o General Romero po, may mga due for procurement na mga kagamitan, yung personal protective equipment para po doon sa ating mga field personnel. Hindi naman na ho sira-sira o kaya pa lumang-luma na. Kasi maalala ko, yun yung dating issue ho, Inspector Opo, yun nga po, ginagawan po din talaga ng paraan para makaprocure po tayo. Actually, may due for procurement na po kami ng mga PPE para po dun sa ating mga field personnel. So at least yung modernization nyo tuloy-tuloy lang, Inspector Pascua. Opo. Paano ba ang sistema? Kapag may sunog sa isang lugar, ikaw ay isang observer or taga roon, ano ang una mong gagawin? So, normally po, dapat po kung ikaw may nakitang sunog o may nalamang sunog, i-report po natin agad yan sa pinakamalapit na fire station. Okay. Para po wala bang teleponong madaling tandaan na pwedeng tawagan, Inspector Pascua? Pwede po tayong tumawag sa dial po natin ang 117. Ayun, 117. Opo, Patrol 117. Okay. Tapos sila yung bahala mag-coordinate sa inyo? Opo, kung sabihin lang po natin kung saan lugar po tayo at saan po yung nasusunog para ma-direct po dun sa pinakamalapit na fire station. Hotline po yan. Opo, hotline po yun, hotline po. Maliban sa mga ganung tumatawag po sa 117, Inspector Pascua, kayo sa Bureau of Fire Protection, ano yung monitoring scheme ninyo para at least sa pinakamaikling panahon malaman nyo na may sunog? Meron po tayong mga fire station, nagko-construct po, puputa po tayo ng mga fire station sa mga lugar na mas high occurrence na sunog. Mas high risk yung sunog, okay? That way po, pag po nagkasunog sa area na yan, malalaman po agad ng Bureau of Fire Protection. Akala ko may mapa kayo ng NCR halimbawa at meron mga maliliit na bumbilya na iilaw na lang pag may sunog sa area. Sa ibang mga municipality, sa ibang cities within Metro Manila, mayroon po mga device na ganyan. So hindi po sa lahat ng lungsod mayroon po niyan. So okay, so meron naman po yun. Pero yun, initiative na yun ng local government pag ganon? Or Bureau of Fire Protection pa rin dapat? Yung mga bagay na ganon, initiative po ng local government. Pero
mayroon pong dinidevelop po yung Bureau of Fire Protection para po mapabilis yung pag-responde ng field offices po namin sa sunog. Meron po tayong plano po namin o ginagawan po namin ng paraan na ma-computerize po. Yun nga. Yun nga po yung kinukwento nyo kanina. Para pagka may sunog, nagbiblink na lang, nakikita na lang po sa isang malaking mapa. Opo. So at least papunta na rin kayo doon? Opo. Kasi ngayon, literal na papunta na kayo, ang traffic pa, buti na lang, malakas ang wangwang nyo. Di ba? Ano problema natin yung traffic. Kanina napakinggan ko yung with San Juan. Opo, sa San Juan. Titigil pa kayo sa pedestrian. Baka makatulong po para sa traffic natin. That's right, sir. Okay, so ang Bureau of Fire Protection sa bagong pamunuan ni General Romero at kayo bilang isa sa kanyang mga trusted personnel, Inspector Pascua, paano nyo tinitingnan ang masusunod pong taon para sa Bureau of Fire Protection? Ayun, in the coming years, magkakaroon na po tayo ng mga magagandang equipment. Ayun po, pipili po tayo ng mga makabagong equipment para po makaresponde po tayo pagka may sunog. At initrain po namin, papatuloy po namin ititrain yung aming mga personnel para ma-acquire nila yung necessary skills sa pag-responde sa sunog. Isa pong bata nagtatanong, batang-bata ito, si kasamang Mon Samson, good morning. Inspector Pascua, paano daw ba maging bumbero? Sabi ni isang 5 taong gulang na bata. Actually, magandang tanong po yan. Opo. Dapat ikaw graduate, baccalaureate degree holder ka po. Any course? Kailangan po lisensyado ka. Kung wala man is dapat civil service passer ka. Tapos dapat hindi po lumagpas ang edad mo ng 31. Yan lang po yung basic requirements po para maging bumbero. At kung ikaw matanggap na bumbero, magti-train ka po sa Fire National Training Institute for 6 months. Ayun, training will come in 6 months, ha? Opo. Alright, mataas ba ang sweldo? Regular lang po. Honest talaga si Inspector Pascua. But more than the sweldo, ang pagiging bumbero like in any other job. Passion din. Yung opportunity po na makapag-serve po sa mga sa tao. To save lives. To save lives and protect properties. And protect properties. Kasi alam mo, napanood kasi natin yung isang movie, yung Seduction. Hindi ba yun? Related din yan, Inspector? Seduction, hindi ko po napanood. Hindi kasi si Richard Gutierrez, fireman siya doon. Pero yung bukod sa yung mga bumbero po, mga kamukha ni Richard Gutierrez. Ayan! Naman. Pero punong-puno ho ng apoy talaga yun. Hindi ko po napanood. Kaya kinakailangan po ang Bureau of Fire Protection, ganyan din doon sa apoy sa dagat. Sir, on that light note, kami po ay formal, opisyal at sinserong sumusuporta sa Bureau of Fire Protection sa mga mitiin ninyo. Natutuwa ko personal dahil meron na kayong, anong tawag sa bagong fire truck nyo? Rosenbauer fire truck. Kami po yung Austria. 38 ang na-deliver na. And ilan pa ho yung parating? 38 pa po. Ilan pa ho yung parating? 76. 38 din po. Alright. 38, wow. So, congratulations po sa inyo sa bagay na yan. At muli ang inyo pong last na parting message sa mananalig sa atin sa Good Morning Metro Manila. Okay po. Maraming salamat po sa inyo po sa pagsuporta rin po sa Bureau of Fire Protection. Inaanyayahan ko po yung mga taong bayan o yung mga nakapakinig po sa inyong radio show na maging fire safety conscious po. Alright. Ayun po, ingatan po natin ang ating mga bahay at sumunod po tayo sa patakaran ng Bureau of Fire Protection. Inspector maraming salamat po. Georgian Pascua, sir. Salamat. Kamusta ka, General Romero, ha? Okay po. Good morning. Sama si Inspector Georgian Pascua, but po sa tanggapan. Good morning! Si OIC ng Bureau of Fire Protection, Chief Superintendent Romero. Salamat din kay Miss Ellen sa PR Department ng Bureau of Fire Protection. Good morning!
Buddy Oreas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Mabilis ang panahon mga kasama, 9:02 na umaga. Thank you so much, Miss Joy. Ayan, binabati mo natin ng magandang morning at maraming salamat sa ating kapatid si Ate Lala Garcia sa Kajunjun na pinapanood po tayo ngayon kasamang Buddy. Uy, good morning. Na umaga po Kay Texter 423 din, good day. Kadalasang sanhi ng sunog kapabayaan daw. Salamat, Texter 423. Texter Si Dexter 81, yan din. Ayan, sino pa? Ayan, Texter 313, binabati ko lang po. Pakibati na rin po si Mama at Papa na mahal ko at si Tito Ariel at Tita Ami. Mailing po ito. 15 years old po ako. Wow! Pakibati rin po. Ito na yun, di ba? Happy birthday, Julieta Dionisio today. Tapos na tayo kasama, Joy. Di pa? Si Julieta Dionisio. Happy birthday. From Norma Martin, Santa Rita, Giginto, Bulacan. Saan ang lakad mo kasama, Joy? Ayan, lakad natin, church. Ayan. Kasi kabakasyon na tayo. Maglalaba pa ako. Thank you po. Weather is fair. The weather is good. Masarap magsampay. Yes. Ayan, makatiyo tayo, nanay. Good morning. Thank you, Joy. Ayan, paalam na ho ang inyong bagong kasama mula ho dyan sa Cagayan. Cagayan Whitewater Fun. Yes! Hindi na ka dito Andiyan lang naman ho ang Hello Kay Joy Garcia. Thank you, Joy. From the province of Occidental Mindoro, Tagalog Ere. Buhay ako si Buddy Oberas. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila! Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good morning Metro Manila. Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558.